Yo, what is up mga kapulido, Genix Motorpads. May ginagawa tayo ngayong schedule nitong baba may Minortep Toyota Wigo, latest model. Papalagay lang na mini driving light si Madam. Ang lalagay natin ay Lumina Pro. So intro muna. Sorry, it's DJ. So yung nilagay na natin is yung Lumina Pro. Yan, napakaliwanag at napakatibay, napaka-long lasting na itong ilaw na ito. Tapos mura siya, hindi tulad ng mga branded na mahal, yung mga tig 4,000 plus, yung mga ano, ito papalag na to mga kapulido. So to make the video short, nilagay ko na lahat para ano, para maiksi na lang yung ating video. So yung discarding ginawa ko para siguradong hindi siya ganong maduming tignan, sa taas ako bumutas. Para kung sakaling dumating yung panahon na ayaw na ni Madam yung ilaw, pag tinanggal niya hindi halata, walang butas. Kasi kung dito mo ilalagay sa baba, may butas na may iwan Yan. So gumamit lang akong bracket, mas okay sana nakapasok siya, kaso pag inatras mo pa ito matatabas tong ano. So gumamit na lang ako ng flat bar. Didosing butas 8mm bolt. In extension ko lang para yung Lumina Pro mas lumabas ng konti. Ayan. Uy, duling. Yan. Napakaliwanag niyan. Mas maliwanag pa sa stock na headlight. So dun tayo sa wiring nya. Kasi siyempre merong ballast dyan. Eto. Yan. Pinagsama ko lang dahil siyempre dalawa yan. Dalawang pirasong ilaw. Bahala na yung mga makakapanood ng English. Hindi ko alam paano ko lalagyan ng translation to or ano, or subtitle na English. Bahala na, aralin ko na lang. Hindi ako marunong mag-English So ituro ko lang yung pagkaka-wiring niya mga kapulido. Ito kasing linya ng mini driving light, plug and play na yan Ang linya ng mini driving light is itong black wire. Ayan, para sa negative yan. Itong red, yan yung low beam, which is kulay white na ilaw ng mini driving. Tapos itong yellow, ito yung high beam, kulay yellow naman yan, ay yellow beam naman yan, dilaw yung bugan nya. So syempre para safety at maganda yung supply ng kuryente, gumamit ako ng SPDT relay. Ang plan sana namin ni Mami is isama na sa kanyang headlight. Mag-iisang linya na lang siya, low beam. Pag nag-high beam sa stock switch high beam din. Kaso may conflict siya doon. LED light na siya. Iba na yung pagkaka-electronics dito tulad ng mga debombilya. Pag yung mga debombilya kasi susundan mo lang negative, high at saka low. Okay na Kaso dito pala sa mga LED light hindi sila pwede. So para ma-void na, di na rin ma-void yung warranty ni Madam di na tayo bumakbak ng wire. In-advise ko na lang na gumamit na lang tayo ng 3-way switch, yung domino. So ito yung 3-way switch natin. Ayan, domino yan. Para malinis tignan, dito ko sa bulsa inilagay. Yan. Tapos yung wire nagbutas na lang ako, patago rin sa kanyang likod. Yan. So ganyan siya mga kapulido. Tapos kinuha ko yung wiring niya pagka nag-switch lang siya ng susi. So pag nag-on siya ng susi, ayan, dun lang pwedeng i-switch on. Ibig sabihin, kapag ka nakapatay yung susi, hindi rin siya ilaw kahit mag-switch ka na mag-switch dito. So
So pag nagsusi ka, doon lang siya pwedeng mag-ilaw. Kaya ganon. Ganyan na lang yung ginawa kong paraan. Sinusunod ko rin yung utos ng customer. Unahin ko na sa switch yung wiring, mga kapulido. So ayan, yung number 2 niya, dalawang guhit is yung high. Tapos yung number 1 niya sa baba is yung low. May tatlong wire po ang ating MDL switch, or yung tinatawag nilang 3-way switch. May linya yan na blue, brown, at saka black. Ito yan. Black, brown, saka blue. Unahin ko na po. Itong blue, kinuha ko siya para hindi tayo magbakbak ng wire. Kinuha ko siya dito. Ayan, silipin nyo ang fuse positioning. Ayan, 7.5 ampere ignition 1, number 2. Yan po yung galing sa susian. Ayun po, 7.5. Inipit ko lang yung wire dyan. Yan po kasi yung neutral line ng 3-way switch. Kapag nagsusi siya, mag-on na siya. Then ang low beam niya is yung kulay black. Black wire, ayan. Black wire, low beam, high beam, yung brown. Nag-connect ako ng wire doon para sa low beam, pula. Para sa high beam, black. Tapos para mapadaan natin, ang hirap pa. Para mapadaan natin palabas ng engine bay, naglagay tayo ng maliit na butas dyan dito sa rubber. Yung rubber talagang daanan ng harness naman yan. Ayan, oh. Ayan. So may maliit na parang nipple yan dun sa likod. Binutasan natin yan para may daanan ng ating extra wire. So ayan, babundle ko na lang yan to. Babundle ko niyan to para malinis siya mamaya pagka finix ko na. Proceed tayo mga kapulido. Yung lumabas na dalawang linya, low and high, lumabas sa engine bay. Dalawang wire lang yon. Pumunta siya dito sa, ayan pumunta siya dito sa relay. Itong isang relay, itong pula, ayan ang ginawa kong low beam. Tapos itong isa, yung black, ayan, high beam. So ito pong switch ay iti-trigger niya yung relay para magbigay ng kuryente galing sa baterya papunta sa mini driving. Ganun po mag-wiring ng relay. Depende po may idea yung ibang design. Pero share ko lang yung aking ginawa. So yung para sa low beam naman, kinuha ko yung 86. Yung 86 ang pinuntahan ng switch na low beam. 86. Dito sa kabila 86 din naman para sa high beam. Tapos yung 85, parehong 85 nila pumunta sa negative. Negative, ayan, negative. Sumama na rin sa mini driving na black ang negative. Tapos pumunta sa relay ang negative. 85 yun mga kapulido. Tapos itong kanilang 30, number 30, pinagsama ko pareho, pumunta sa fuse, tapos pupunta sa positive. May extra terminal po ang Wigo na bago dyan. Naglagay na lang ako ng washer tsaka nut para magkaroon na ng positive. Lock ko na yan. Tapos ayun, pagka nag-on kasi yan ang relay, magkakaroon ng connection diretso sa battery papunta sa mini drive, punta sa mini driving sa pamamagitan ng relay. Dapat po alam niyo yung pero bigyan ko kayo ng diagram ito. Search na ako sa Google kung paano mag-wiring ng relay SPDT. Ano pa? So yun, ito. Yung red ginawa ko papunta sa red, low beam. Yung yellow papunta sa kabilang relay.
black, high beam. Testingin na natin yung mga kapulido. So, susi muna natin. Yan, sarado na natin. Ito, napakalinis niya, no? Tapos, madali lang naman tanggalin to. Hihilain nyo lang. Yan. Share ko lang para sa mga may mga Wigo na ganitong model. Ayan, tas mamay bundle na lang natin tong excess wear. Siyempre, i-organize din natin yan, itatali natin. Ipapakita ko na lang kung paano siya mag-ilaw. Tapos yung relays, ibabundle na rin natin. So, i-switch on ko muna. Ignition switch na yan. Ayan. So, try. Low beam. Uy, may 4 bulb dun, no? Low beam, high beam. Low beam, high beam. Low beam, high beam. Patay. So, check natin ha. I-high beam natin, tapos patayin natin yung susian. Ayun. Namatay din siya, diba? So, yun po yun. Pag nagsusi tayo, on din siya. Step, pakain eh. On off, low beam, high beam mo lang na. Low beam. Low, high, off. Okay. Dito tayo sa relay. Ang low beam natin is itong may red na wire. Tapos high beam natin ito. So low beam method. Ayun oh, umilaw siya, di ba? Ibig sabihin yan, functional lang relay natin. May mga nakikita kasi akong ibang gawa, eh wala namang pakinabang yung relay. Parang ang gumawa eh, hindi niya naiintindihan yung ginawa niya. Marami ako nakikitang ganun, mga kapulido. High beam method, dapat ito naman. Ayun, di ba? So, low, high. Kailangan po pag nag-relay tayo, maging functional lang relay natin. So, mamaya ipoposition na lang natin yung ilaw. Ibabundle ko muna, organize ko muna lahat to. Tsaka hinang pala ako, diretso lagi. Para matatag ang wiring. Let's go. Eh, pinababa ko na sa kalye para maposition natin yung ilaw niya. Ayan, inailaw na ni Madam. High beam pa. High beam. Ah. Bali yung low pababa. Tapos yung high pataas. Ayun oh. Wait lang, bali pwesto natin kasi mababa yung isa, mataas yung isa, temporary pa lang kasi. Ma'am, pakiakyat nyo lang dito sa kalye, naka-side siya eh. Kaliwa. Yan. Okay, okay. Yan, nakataas na siya. Sige ba, ilaw, low beam. Low beam lang muna. Okay, ayan. So, yung isa ay nakataas, yung isa nakababa. So, ay naka-temporary pa lang naman yan. Yung kulang muna natin. Sundan natin yung low beam niya. Okay. Yung low beam ng headlight, isa yun eh. Sundan din natin. Sige. Eh, sobra. Yan. Yan. Yan, pantay na pantay. Ma'am, pa-try pong high beam. Ayun. Dilaw. Low. Pag nakapatay yung headlight nyo, ito. Okay lang? Pag naka-low, ayan, naka-low siya. High beam, okay. Update nyo lang ako ma'am kung gusto nyo i-adjust, kung itataas natin or ibababa pa. Kayo rin makikita niya pagka nasa street na kayo. Sige po. Pwede naman kayong dumaan ma'am. So okay na ang ating ginawa, tsaka yung wiring binandle na natin. Ito. Ayan. Yan oh.
Yon. So ito, last na lang. Ikikable tie ko na lang to dahil medyo nakalitaw siya. Ayan. Cable tie natin doon para tago malinis yung pagkakagawa. Salamat po sa panonood mga kapulido. Pulitong gawa syempre at Genrix.